Nagkakaisa mga pari sa Vatican, iba't iba man ang kanilang pinanggalingang religious order, dapat suportahan ng lahat si Pope Leo XIV. Balikan natin ang nangyari kanina sa pagkakahalal sa bagong Santo Papa. Live mula sa Vatican City, may unang balita si Connie Season. Connie. Yes, Igan. Pihado ako na maraming gigising ngayon ng masaya dahil sa wakas ay meron ng bagong Santo Papa. Lalo na sa inyo dyan at 7 a.m. At dito naman ay alaunan ng madaling araw sa Vatican City ay marami pa ang naririto ngayon sa St. Peter's Square. Pero hindi naman na ganun karami katulad nga na nabanggit ko. Malayong-malayo na yan. Doon sa nakita natin na punong-puno talaga itong buong 300,000 na kapasidad nitong St. Peter's Square. Pero balikan natin ang ilan sa mga tagpo, especially nung nakita na ang inaasam-asam na puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Eto na! At naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Alas 6:08 oras dito sa Roma, lumabas sa chimney ang pinakaabangang puting usok. Ibig sabihin may bago ng Santo Papa. Makalipas ang mahigit isang oras. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square dito naman sa Rome, Italy. Habemus Papam. Marami ang nagulat sa pagkakahalal sa pinakaunang Amerikano bilang Santo Papa. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. So grateful. It's just such a blessing. I don't know, Leah. I was supporting it. Seems a good person. Very happy to see so. Here for the historic moment. And you're happy about that? We'll see. Yes. Okay, thank you. Prove himself. Maging ang ilang pari, di rin daw inasahan. Pero ikinatuwa naman nila ang resulta. Naniniwala naman si Father Greg ng Pontificio Collegio Filipino. May pagkakahalintulad man kay Pope Francis sa mga pananaw ang bagong Santo Papa, di dapat ikumpara ang dalawa. Nagkakaisa rin ang mga nakausap kong pari. Iba't iba man ang kanilang pinanggalingang religious order na dapat suportahan ng lahat ang bagong Santo Papa. I guess the church must go forward. Kung ano yung mas kinakailangan ng simbahan. May kasabihan tayo na Ecclesia Semper Reformanda. The church always reforms. No? The church always changes. Kasi buhay siya eh. Igan, at siyempre doon sa lahat ng mga nanonood sa atin para mga nagtatanong at nag-aabang kung ano yung mga mangyayari naman mamaya dito sa Vatican City ay inaasahan na magkakaroon ng misa ang bagong Santo Papa kasama ang mga cardinal electors sa Casa Santa Marta. Dito naman at siyempre inaantabayanan kung sakasakali ang paglabas naman niya sa Angelus sa mga susunod na araw dito naman sa Apostolic Palace. At of course, ang pinaka-inaabangan ng mundo para makasama rin yung mga world leaders sa inauguration naman ng bagong talagang Santo Papa. Yan ang aabangan sa mga susunod na araw. Igan? Maraming salamat, Connie Season. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.